Hello guys, hello mga kamangyan dyan, hello mag-uubas. Yan, pakita ko itong isang grapes dito sa kapitbahay na nakapaso rin lang siya. Ako rin ang may tanim nito pero sa kapitbahay. Kita try natin ulit siyang pabungahin ngayon. Yan, ito ay grapes na puno na ito ay mga 2 years na, pero hindi siya masyadong lumaki. Yan, maliit lang yung kanyang mga puno. Pero napapabunga naman natin siya. Kaya ngayon ay itatry natin ulit siyang pabungahin. Yan. Hindi naman siya masyadong malago kasi nakapaso nga lang siya. Pero napapabunga naman natin siya. Kaya itatry natin ulit siyang pabungahin. Yan, 2 puno ito. Ito yung isa. Yan. Kung natatandaan nyo, ito yung isa na yung pinalitan natin ng paso. May video ako noon na pinalitan natin siya ng paso at pinabunga natin siya noon, pero hindi na natin nabidyohan yung mga bunga. Pero bumunga naman siya ng tig 3 piraso. Ayan, medyo natuyo na nga yung kanyang bunga. Ayan yung kanyang pinabungahan. Walang nagpitas. Kaya ayan, natuyo na lang at kinain ng ibon. Ngayon ay lalagyan natin muna siya ng fertilizer bago natin siya i-pruning. Dati kasi pag ako'y naglalagay ng fertilizer dati ay hinuhukay ko lang yung gilid, tapos binubudbud ko doon yung triple 14 na kalahating siguro kalahati sa sardinas. Yung triple 14, tapos sinuhukay natin yung gilid, tapos doon natin ibinubudbud yung triple 14, tapos tatabunan rin uli natin. Pero ngayon iba naman yung ating gagawin. Tutunawin naman natin sa tubig ngayon yung ating abono. Yan, dahil maliit lang naman yung paso, nakapaso lang naman, kaya kalahati lang nitong 16 liters na timba yung ating gagamitin. Tapos ilalagay natin ay yung ammonium at saka triple 14. Titingnan natin kung dadami yung kanyang bunga ngayon. Yan, tapos lulunawin natin siya sa tubig. Paghahaluin natin yung ammonium at saka triple 14. Yan. Tutunawin lang natin yung abono bago natin siya idilig. Ayan, natunaw na natin, kaya ididilig na natin. First time ko lang itong ginawa dito sa aking ubas na itong ubas na ito na nasa paso dito sa rooftop. Titingnan natin kung alin ang mas mabisa, yung bang binubudbud natin sa gilid o yung tinutunaw. Yan. Kahit maliit lang yung ating puno ng ubas, huwag kayong mag-alala, bubunga at bubunga din yan. Basta nasa tamang pag-aalaga lang at tamang paglalagay ng fertilizer. Yan. Bago natin i-pruning siya uli, ay kailangan natin lagyan siya ng pataba. Siguro mga 2 weeks pwede na natin siyang i-pruning. Pwede rin lang kasi ang ilagay natin dito ay mga organic fertilizer. Yung nilalagyan ko rin ito ng yung cow manure, pero hindi ko na siya nilalagyan ng mga balat ng prutas kasi yung may-ari nga ay dito, kasi pag nilagyan mo ng mga balat ng mga prutas yan, lalangawin. Kaya kung ayaw naman ninyo na lalangawin yung inyong puno ng ubas, ay di ang ilagay nyo na lang ay yung synthetic fertilizer. Pero yung cow manure is pwede yung cow manure na ilagay, hindi naman siya nilalangaw, basta yung tuyo lang na cow manure.
Ayan, babalikan natin after 2 weeks para i-pruning itong ating ubas. Tapos yung ating tatlong na nasa paso na nilipat natin na nakapaso dati ay andun sa rooftop din doon yung tatlo. Yan, ating bibisitahin ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano nang itsura. Ayan, nandito na tayo. Paakyat na tayo sa rooftop. Ayan. Ang itsura na natin, anong ating ubas na nasa paso yung ating nilipat. Yan, napakalago na niya. Ayan. At alam nyo ba guys, mga mag-ubas, mga kamangyan, itong aking ubas na ito ay inatake ng uod. Siguro may nagpunta ditong mga butterfly na dito nag-itlog, kaya inatake siya ng mga uod. Ayan, kaya yung mga dahon niya ay ganyan, butas-butas. Yan, dami. Kung hindi ko naagapan, sigurado ubos yung dahon niya, pero ginawa ko lang ay inisprayan natin siya ng ng suka na hinaluan ko ng baking soda. Yun, pinaghalo ko lang yun, tapos siya ang inispray ko dito sa ating mga dahon. Ayan, naulian naman yung kanyang mga dahon, medyo gumanda na uli. Ayan, ating naagapan, kaya ayan, healthy na naman siya, saka malago na naman. Ayan, and yan po ang ating update dito sa ubas sa ating ni-rescue o binalik natin dito sa rooftop. Yan, malago na. Medyo pa babrown lang natin yung mga sanga na binigay, tapos pwede na natin siyang i-pruning uli at titingnan natin kung mapapabunga uli natin. Ayan guys, ang ating video ngayon, and God bless sa inyo. At yan lang po, doon tayo galing kanina sa bahay na yun. Yan, bye bye po, God bless.